Pilipinas at buong mundo, naitay kapuso. Pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Salamat, Chang Susan, sa iyong paghatid sa akin dito sa Entablado. Espesyal pong reunion ang magaganap ngayong hapon dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Dahil ang ating dalawang bisitang una ay ang ultimate survivor ng first season ng Starstruck. Samantala ang ating isa pang guest ay ang first prince. Naitay kapuso, please welcome Mark Heras and Rainier Castillo. Maraming salamat. Thank you, Mark. Salamat. Nagkakamali pa din. Doon ba tayo mag-uumpisa? Sa pagkakamali? Hindi. Sa pinag-usapan natin kanina. Joke lang. Dream, Believe, Survive. Noong mga panahon na yun, 2003, first season po ng Starstruck. Mark, ano yung pangarap? Ano yung pinaniniwalaan mo, believe, at paano ka nag-survive? Ang totoo niyan, Tito Boy, bababaw lang kami ni Ray. Gusto namin magkaroon ng PlayStation that time. Pero PlayStation. Pero yun ang dream. Yun ang dream. Pero ang syempre, ang goal ko is to help my family. Yun naman yung reason bakit ako nag-audition for Starstruck. Okay. Yun ang pangarap, dream, yun ang pinaniwalaan mo, and you survive dahil sa pamilya. Yes. Ikaw, Rainier. Ayun nga po, gaya nga po ng sabi ni Mark, simpleng bata lang kami. Mahilig sa computer. And siyempre, medyo hindi naman kami angat sa buhay. So, yun din para makatulong sa family. Ngayon, yung pagka-survive, ano na lang yun, sumasabay na lang po sa araw. Kung tatagal at mag-survive. Kasi yung mundo natin, Tito Boy, is napakahirap mag-survive. Okay. Kung hindi tayo angat sa buhay, saan kayo dalawa angat nun? Mas angat ako sa kanya kasi maliit sa akin, Tito Boy. Siguro sa cuteness. Actually, Tito Boy, grabe ang fanbase ni Rainier, lalo na before nung sumabay kasi ito sa sa F4 yung mga Wang Gigi. Alala ko yun. Mga Wazilay, Daominzu. Ano yung pinaka-miss nyo sa Starstruck? Yung heartbeat. Yung heartbeat. The heartbeat. Yung heartbeat. Tsaka ako yung samahan, yung grupo, the staff, the directors, yung pinaka-bumuo ng Starstruck. Tsaka yung parang experience namin everyday. Kasi like sa amin na wala kaming idea kung ano yung pinasok namin, Tito Boy. everyday kami nakakaramdam ng takot, kaba at excitement. Yes. Dahil sa everyday challenge namin sa buhay during Starstruck days namin. And that's gonna happen. I mean, I'm talking about reunion. You're doing The Missing Husband. Yes po. Kung saan, guesting lang po actually. Guest, pero nandun si Yasmin, Nadine, Rocco. Yes. So parang nakaka-miss, di ba? I like that whole idea that you may forget, pwede mo makalimutan yung mga detalye sa mga bagay na ginagawa mo, but you don't forget your feelings. Di ba? Towards something. Katulad sinabi mo ngayon, yung experience, yung samahan, di ba? And you're doing Black Rider. Black Rider. Siya po yung motor doon, Tito Boy. Siya yung... Sandali. Pero Rainier, nagpahinga ka ng... how long? Sa tingin ko po, mga nasa 10 years, mga ganun po eh. Bakit? Siguro po, medyo nalihis na mali ng landas, parang gano'n. Okay. Alright. Kung makailing ka naman, akala mo naman. Oo. And then what made you come back? Naramdaman ko po na siguro ito na yung time, siguro calling ulit ni God na baka siguro binigay sa akin to ulit na Rainier, mukhang kailangan mo na mag-work ulit sa showbiz. Dumating ang Black Rider. Dumating po si Okay, diretsang tanong. You two could have been two of the biggest names in Philippine entertainment, lalo na sa inyong panahon. With so much respect, I want to know what went wrong. Actually, Tito Boy, wala naman
feeling ko wala naman akong nakitang mali sa nangyari or kasi na-experience ko naman yung peak ng career ko before. And I'm happy and I'm thankful sa GMA dahil nagawa ko po lahat, napuntahan ko yung buong Pilipinas at nakapunta ako sa ibang bansa. Kasi ako yung tipo ng tao na nakokontento ako eh. So, kung nakontento ako doon sa naramdaman ko at nagawa ko sa showbiz sa buong showbiz career ko, natulungan ko yung family ko. So, hindi naman ako nag-expect pa ng mas higher na posisyon sa industriya. I get that. So ngayon, tapos na ako sa family ko, then bubuhay naman ako ng pamilya ko. So yun naman yung goal ko ngayon. So kontento ako sa mga nakukuha kong trabaho, basta importante, may trabaho para makapag-provide ako sa family ko. Thank you. Ikaw, Rainier. Almost the same with Mark po, pero Ayaw kasi ni Mark, yung almost the same. Panggaya. Siguro nire-regret ko sa mga nangyari is siguro nagkaroon ako ng mga nakilala mga tao. Mga maling napagkatiwalaan ko na ngayon na yun na yung na bago ko na. But that makes you stronger, di ba? Yes, po. Pag nililingon mo yung mga hindi masyadong maganda, ay yung mga pagkakamali, at pag natitingnan mo siya in a way na parang, ito pala ang nangyari sa akin, that makes you a lot better and a lot stronger. Yes, Pero yung point na sinabi mo about contentment, totoo ho yan. Relative ho kasi yung success. Pag kontento ka, you have enough. Masaya ka na dito, boy. I mean, kasi pag hindi, wala talaga. hindi dahil tinatamad or what, pero ito ako, kontento na ako sa narating ko. Kumbaga, experience ko na yun. I'm thankful for that. Ako, Nakakapagod din, Tito Boy, I was going to ask you that. Nakakapagod din. Nakakapagod, Tito Boy, yung buhay na gano'n. Pero itong gagawin natin, hindi nakakapagod. Si Rainier muna ang ating unahin. Nakakatuwa ito, Hindi ito. Ganda naman, kinakabahan ako. Rainier, Ka na naman, let's do the fast talk. Okay? Rainier. Nakabahan ka masyado eh. Killer smile, hired killer. Killer smile. Cute pogi. Cute. First prince, first princess. First prince. Yasmin, Sheena. Both. Rainier, gusto ko lang malaman mo na wala akong kamuang-muang sila ang gumawa nito. Dion, Anton. Dion. F4, BTS. F4. Scripted reality. Reality. Sa batch 1, bukod kay Mark, sino ang pinaka-close mo? Dion. Sa batch 1, sino ang laging kaaway mo? Wala. Sino ang first crush mo sa batch 1? Sheena. Sa batch 1, sino ang pinaka-namimiss mo? Ito. Showbiz o non-showbiz? Non-showbiz. Public, private? Private. Oo, hindi. May pinagsabay na girlfriend noon. Oo. Bakit ka sumasagot ka? Oo, hindi. Mas magaling ka sumayaw kay Mark. Oo. Oo, hindi. Mas gwapo ka kay Mark. Oo. Lights on, lights off. Lights on. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness. All the time. Complete the sentence. I am Rainier Castillo. Sa Starstruck Season 1, ako ang Ako ang pinakamatibay at pinakamatatag ultimate warrior. Oh! Pinagpawisan. Ang init. Malamig naman dito, May boy. mga follow-up questions sana ako tungkol kay Yasmin, kay Sheena, pero hindi na. Okay. Ganito na lang. Kaharap niyo yung 20-year-old Rainier, 20-year-old Mark. Ito yung mga panahon that you were, you were on your way to your peak, you were peaking. Nasa harap niyo. Anong love advice ang ibibigay nyo sa 20-year-old Mark, sa 20-year-old Rainier? Ang kasagutan po sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abunda. Back in the show. Fast shoutout sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta po sa amin sa Fast Talk. Ella Salonga ng Pasig, Zinea Umalay ng Negros Occidental, Wendell Maragat ng General Trias, Cavite, Rosalinda Mirador ng Marikina. Sa inyong lahat, maraming salamat. Voice of La Carmela de Boracay, thank you. And Dr. Steve Mark Gunn. Okay, let's go to that question. Kung nasa harap ninyo ang inyong 20-year-old Rainier at saka Mark, anong love advice ang ibibigay niyo sa kanya? Ikaw, Rainier. Siguro ang maibibigay ko, palaging irespeto ang mga babae. And irespeto rin yung sarili.
Hindi mo ba nirespeto yung sarili mo? Hindi, I mean, Ang ganda ng tanong na. Lakasan mo na yung Hindi tanong mo ba mo. nirespeto yung sarili mo? minsan, pagka may time, Pero ang sarap ng mga salitang yon, yung respeto. Rainier, between respect and love, anong pipiliin mo? para kasi pag nag-respect ka, parang love na din siya talaga eh. So, more on respect pa rin, parang, ano na rin siya, 2-in-1. 2-in-1. Oo, okay. Pero maganda kasi yung tanong na hindi mo ba nire-respeto? Totoo na, lahat naman tayo pinagdadaanan natin yung mga pagkakataon na nakakalimot tayong irespeto ang mga sarili natin. Yes po. Di ba? Mark, ikaw, what advice would you give, what piece of advice would you give your 20-year-old self? Siguro, bakit? Ako sasabihin ko lang, pagpatuloy mo lang yung mga ginagawa mo kasi yan yung preparation mo para sa magiging pamilya mo ngayon. 20 years old ka nun, ha? Kaya nga, 20 years old nga eh. So, di ba, yung ginagawa niya nun, preparation niya ngayon sa pamilya ko. So, maayos na ako ngayon, may asawa, may anak. Mark, hindi yung 20-year-old self, yung parang wala kang tanong na parang, bakit ang galing-galing mong manligaw? Totoo yan. Ano, Rainier? Wala pong katotohanan yan. Magaling ako manligaw? Hindi marunong? Dito marunong manligaw, Tito Boy. Oh, tamo, Tito Boy. So anong kwento? Tito Boy, lagi ako pagkakamala na ako yung babaero. Ito yung babaero, Tito Boy. Madaldal lang ako, Tito Boy. Pero pagka meron siyang type, Boy, lapitan mo yung ano. Eh ako ngayon, malakas ang loob ko. Ako yung lumalapit. Okay. Gusto ko makilala ni Mark. Siya pagka nakita, pogi eh. Mahihain ako, Tito Boy. Ayun na, siya na. Alam mo, Ayun na. wala lang sa image ko, Tito Boy. Mahihain ako, torpe, tsaka conservative. Diba? Pero hindi lang... Nang lagay na yan. Oh. Diba? Sandali, nagsisigawan ang mga tao. Sabi niya sa akin during the break. Seryoso to, seryoso. Alam mo, Tito Boy, ang staff natin dito sa Fast Talks, yan ang staff namin sa Starstruck. Ako naman sabi ko, pati sa akin, sa Star Talk. Generation na eh. Okay, ba't nag-react ng gano'n ang mga tao, Rainier? Paliwanag mo nga sa akin. Sa tingin ko po siguro nung umpisa hindi siya marunong, nung tumagal, napag-aralan niya na yung mga technique. So, let's talk about the techniques. Kung bakit napaka-epektibo. Hindi ko alam, ano ba ginagawa mo nun? Wala, ako naman... kasi malambing ako, Tito Boy. So, kung paano ako, malambing... Paano yung lambing? Hi. Bayakap ka kagad? Manang ganun. Parang ako yung tipo siguro ng lalaki na wala pa kayong relasyon. Kunyari, first time ng magkausap sa text. Malambing ka na. Kung i-treat ko yung babae, parang akala mo jowa ko na, hi, kumain ka na, ganun-ganun. Yung parang may mga ganun... Anong language of love mo? Ang love language mo? Touchy ka? Sayaw. More on ano eh. Sinasabi. Touchy ako, Tito Boy. Medyo malambing kasi nga po. Okay. Ikaw, Rainier, ano ang love language mo? Wala naman po, nakausap ko lang normal. Tapos sila na. Pero kanina may sinabi kang may napagsabay ka, Rainier. Kaya yung kotse mo dati, lagi nababangga. Matagal na po yun. Ano yun? Pero para lamang matutunan natin yung leksyon, paano nangyari? Dahil sa kabataan mo, sinadya mo ba? Nagkataon lamang? Kapusukan. Kapusukan. Tsaka ano Siguro, sila yung makulit. gusto ko lang po siguro masubukan ng mga panahon na yun. Okay. Tapos siguro, curious ako kung ano bang pakiramdam. Pero mahirap din pala. Hindi rin talaga tumagal yung ganun. Ano ang mahirap doon? Mahirap yung time management. Mahirap Tapos, balance. Hindi pwedeng isa lang yung cellphone mo. Okay. Pero dapat magkaiba yan. Pero ano po talaga, parang mga 1 month lang din. Ano? Pero hindi talaga tama na pinagsasabay. Hindi po tama. Mali, Nabasted ka rin? Opo naman. Talaga? Opo. Nung hindi pa ako artista. Pero nung artista, hindi ka nabasted. Nagamit niya na. Ano po kasi, hindi ako talaga nanliligaw, pero nararamdaman na lang nila na parang nanliligaw ba to? Parang ganun eh. Parang Okay. gusto sa akin to. Parang... Oo, Mark, let's do fast talk. We'll be right back. We will be right back. Okay. Mark, bad boy, good boy. Good boy. Dancing, acting. Dancing. Average Jack, average Joe. Average Joe. Jeneline, Christine. Jen. Christine, Katrina. Kat. Sa batch 1, sino ang pinakapasaway? Alvin Aragon. Sa batch 1, sino ang pinakamatinik? Si Rainier po. Sino ang pinakamayaman ngayon? Si Jen. Sa batch 1, sino-sino ang niligawan mo? Si Christine tsaka si Jen. Nakailang girlfriends na artista ka? 3 lang po.
Bida o kontrabida? Kontrabida. Your biggest achievement? Nung nanalo ako sa Starstruck po. Feeling kapag sumasayaw? Parang no one can Heaven. heaven? O, yun na lang, heaven. Your last dance, kanino mo ihahandog? Sa anak ko. Oo, hindi. May pinagsabay ka na girlfriend noon. Marami ka na. Siguro po, di ako sure eh. Oo, hindi. May na-ghost na babae noon. Meron po. Lights on, lights off. Any. Happiness, chocolates. Happiness then chocolates. Best time for happiness. From morning to madaling araw. Complete the sentence. Ako si Mark Heras. Sa Starstruck Season 1, ako pa rin ang Pinakamagaling sumayaw. Yun lang yung kaya kong gawin eh. Hindi yan, naniniwala wala ka pinagsabay. Alam mo, Aminin mo. mula doon sa Starstruck, huwag na natin mag-usapan naman yung mga pinagsabay. Sabi ko, ito ko yung baka mga kung trap saan boy. tayo mapunta. No, but let's talk about this. You're now both young fathers. Alam mo, nakakatuwa, narinig ko yung usapan ninyo. Your child is a boy. Yes po. Yours is a girl. Alam mo, nagtatatuhan na sila ngayon. Ikaw, bahala ka na. Are you serious about it? Nasaan Tito Boy, di ba? Parang reality naman. Kung hindi naman kailangan fixed marriage, pero bilang babae yung anak ng best friend ko, so ano mo yun, lalayo pa ba yung anak ko? Kinukontrata na. Oh, boy, alam mo na ha. Sa akin lalaki, sa'yo babae. Oh, alam mo na. alam ko na. Mark, some time ago, a couple of weeks ago, nakita ko yung post mo. You have a post. I think you were in the cemetery. You were visiting your dad. Pero ang nakakuha ng attention ko ay yung caption mo na parang 9 years. Yeah. Ano bang, what do I celebrate? I can relate to that. 9 years na wala ka na. Anong klase kang ama because of your daddy June and Tito Hermie who raised you? Ako siguro dahil dun sa pagpapalaki sa akin ng dalawa, ang naipasa nila sa akin na ginagawa ko sa anak ko, parang I'll do anything or kahit ano pa yan, Tito Boy. Kaya kong isakripisyo para sa anak ko, kung kailangan kong humasel para makapagtrabaho at makapag-provide for them, gagawin ko. Kumbaga yung before tayo mga lalaki, diba, pride, yung, lalaki ako, di mo maratapakan yung pagkatao ko, wala na yun. Pag kailangan kong kumilos para makapag-provide sa mag-ina ko, kikilos ako. Mark, you were raised by a gay couple. Yes. Ito personal itong tanong. Ano ang alam mo tungkol sa gay love? Actually, wala. Just two normal people na nagmamahalan. Hindi naman kailangan ng... Parang ganun at that early stage kasi ng buhay ko, naintindihan ko na yung sitwasyon nung meron ako. So, hindi ko siya tinignan na parang dapat babae at lalaki yung magulang ko. Hindi. Parang sabi ko nga, swerte ako kasi I have parang daddy ko, then I have my tito, I have my mom, I have my real dad. Pero dami kong magulang. Sabi ko, pero I'm thankful for them. Kasi feeling ko hindi ako ganitong klaseng tao or nasa position ko ngayon kung hindi dahil sa kanila. Maraming salamat for using the word normal. We'll continue our conversation about it. Pero maraming salamat mula sa aking puso. What kind of a father are you? I can say I'm a strict father, pero sobrang loving, tsaka sobrang protective. Okay. Napakasarap, pero hindi ko kayo bibitawan pa hanggat hindi nyo, average Joe, step into the rhythm. Ay. Pwede ba? Can we do that? Sige naman, oh. Oo naman, Tito Boy. Bilang pagtatapos. Okay. O naman, Tito Boy, kahit sawang-sawa na kami, Tito Boy. Sige. Sige. Sige nga, sige Boy, nga. boy na kayo, boy. Oo. Papapasok sa amin din yung mga puso at tahanan. Stay kind, make your nanay and tatay proud. Say thank you. Let's talk again tomorrow. Goodbye for now and God bless.